Paano mo kami natuntun sa lugar na ito? Kahit saan kayo magtago, mahahanap ko kayo. Umalis ka na bago pa dumating si Buboy. Binabalaan kita, Nati. Huwag mo na ulit ilalayo si Buboy. Huwag mo na kaming guluhin pa. Tahimik na kaming namumuhay sa lugar na ito. Masaya na si Buboy sa mga kaibigan niya rito. Hindi sa ganitong lugar na babagay si Buboy. Anong gusto mo? Itulad sa'yo ang anak ko, ha? Hindi ako papayag. Anak mo? Talagang inari mo na siyang sayo? Oo, ako ang nagpalaki sa kanya. Kinalimutan ko ang sarili kong kaligayahan para sa kanya, kaya anak ko siya. Hindi mo maitatago habang buhay ang katotohanan sa kanya. Kung hindi mo siya ipapaubaya sa akin, baka hindi mo rin siya makontrol balang araw. Baka ikapahamak mo pa ang pagkupkup sa kanya. Hindi ko magagawang sakta ng anak ko. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Marami nang nasira dahil sa tiwala na yan. Kung wala ka nang kailangan pa, umalis ka na. Inuulit ko, huwag mo nang subuking ilayo si Buboy. Malayo pa ay natanaw na ni Buboy ang ina na may kausap na lalaki. Pakiwari pa niya, mainit ang pagtatalo ng dalawa. Nakita pa niyang pinagtulakan ng ina ang lalaki paalis. Nang makalapit sa tabi ng kanilang bahay, ibinaba na muna ni Buboy ang pasang mga kahoy. Dahil sa pagbagsak doon sa lupa, gulat na napalingon sa kanya ang ina. Sino pong lalaki niyon? Bakit parang natalo po kayo kanina? Nakita mo ba siya? Natanaw ko lang po kayo. May sinabi bang masama yung taong yun? Napansin ko po kasi parang galit kayo eh. Akala mo lang yon. Nagtatanong lang siya ng direksyon. Tara na sa loob. Maghahain na ako ng pananghalian natin. Nay? Pwede po ba akong pumunta sa kabilang baryo? Niyaya kasi ako ng mga kaibigan ko na mamiesta eh. Kailan ba? Bukas na po bago magtanghalian. Papayagan kita pero umuwi ka ng maaga, ha? Ayoko magpapaabot ka ng gabi. Masyadong delikado ang panahon ngayon. Yes! Opo, Nay. Usapan naman po talaga ng tropa namin na hindi magpapaabot ng gabi. May napapabalita na naman po kasi na gumagalang aswang eh. Aswang baka mo. Kanino mo naman nabalitaan yan? Yun po kasing tiyuhin ni Boogie na nakatira sa kabilang baryo na biktima ng aswang yung asawa niyang buntis. Umaatake na naman pala sila. Ano po yun? Wala. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Basta wag mong kalilimutan ang mga bilin ko, ha? Bawal kang kumain ng karne. Opo, Nay. Binata ka na, ayoko namang isipin mo na pinaghihigpitan kita. Mahal lang talaga kasi kita. Alam ko naman po yun eh. Mahal ko rin po kayo, Nay. O siya, kain na. Habang mainit pa ang sabaw ng tinola. Hindi na inungkat muli ni Buboy ang tungkol sa lalaking nakita niyang kausap ng ina. Pero daman niya na merong itinatago ang ina sa kanya. Yun ang naisana niyang tuklasin. Mula pagkabata, palipat-lipat na silang mag-ina ng tirahan. Tila ba meron silang tinatakasan na kung anuman o sino man. Kaya naman lumaki si Buboy na walang permanenteng mga kaibigan. Mahigit 1 taon pa lamang sila sa lugar na yon at nagkaroon na siya ng mga tunay na kaibigan na sila Boogie, Par at Berdy. Mga palayaw nila iyon. Hinihiling niya na sana ay magtagal na sila roon. Maliban kasi sa mga kaibigan, mababait din ang mga taga roon. Unang araw pa lamang nila sa lugar, marami na ang nakipagkilala at nakipagkaibigan sa kanilang mag-ina. Marami din ang nag-alok ng tulong sa kanila. Katulad na lamang ng tulong sa materyales sa pagpapagawa nila noon ng bahay. Ang nilipatan kasi nila doon ay sira-sira at pinagtagpi-tagpi na kubo. Hindi katulad sa mga inalisa nila. Pinangingilagan sila at iniiwasan na mag-ina. Animoy may nakakahawa silang sakit. Ilabukasan nga, maaga pa lamang ay gayak na si Buboy. Ngingiti-ngiti pa siya nakaharap sa kanilang salamin na nakasabit sa dingding ng kanilang bahay. Ang aga mo naman yatang nagbihis. Susunduin ka ba ng mga kaibigan mo rito? Opo, Nay.
Yung billing ko sa'yo ha, huwag mong kakalimutan. Opo, Nay. Sinabi ko naman po yun sa mga kaibigan ko. Naiintindihan naman po nila. Ganon din po kasi ang bilin sa kanila ng mga magulang nila eh. Wag nga daw po kami magpapaabot ng gabi. Natutuwa ako at nakahanap ka ng mabubuting kaibigan dito. Sana po, Nay eh. Huwag na po tayong aalis dito. Pagod na po kasi ako sa walang katapusan nating pag-alis eh. Daig pa natin ang mga pugante na may tinatakasan. Depende kasi, Buboy. Ayokong mangako na dito na tayo titira habang buhay. Depende po ba saan? Meron po ba kayong hindi sinasabi sa akin? Wala, anak. Nay, huwag niyo po sanang iwasan ang mga tanong ko. Katulad ng bata pa ako tuwing nagtatanong ako sa inyo. Nasa hustong gulang na po ako para malaman kung may tinatago ba kayo sa akin. Ay, wala akong tinatago sa'yo, maniwala ka sana. Paano niyo po ipapaliwanag yung paglipat-lipat natin ng tirahan? Kaya ko yun ipaliwanag, pero sa ngayon wag mo muna akong kulitin. Sana po balang araw, masagot niyo po yung mga katanungan ko sa inyo. Oo, sa ngayon magsaya ka kasama ng mga kaibigan mo sa piyesta. Nandiyan na pala sila. Sige po, Nay! Nagmano pa si Buboy sa ina bago lumabas ng kanilang bahay. Nasundan naman ang tingin ni Aling Nati ang anak habang palayo kasama ang mga kaibigan nito. Habang nakatingin sa papalayong anak, hindi maiwasang mag-alala ng babae. May palagay siyang hindi na niya mapipigilan pa ang mga pag-uusisa ng binata sa kanya. Hindi tuloy niya malaman kung paano ang gagawin sa mga susunod na pagtatanong nito. Paulit-ulit ang tanong sa kanyang isip. Magagawa pa kaya niyang itago kay Buboy ang katotohanan sa pagkatao nito? Isang marahas na paghinga ang ginawa niya habang nakatanaw sa papalayong mga binata. Hapon na noon, naisipan ni Aling Nati na abangan sa labas ng kanilang bahay si Buboy. Ngunit nadatnan niyang naroon si Gaspar. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Alam mo kung anong kailangan ko. Sinabi ko na sa'yo, bigyan mo pa ako ng palugit para masabi ko ang lahat kay Buboy. Marami kang oras para sabihin sa kanya noon. Bakit hindi mo ginawa? Hindi kasi ganun kadali yon. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang totoo. Ano bang pinag-aalala mo? Wala. Babalik ako rito bukas. Siya nga pala, huwag mong tangkaing tumakas gaya ng ginagawa niyo. Hindi ko nagagawin yon. Mabuti naman. Parang nanghihina na napaatras si Aling Nati at napasandal na lamang sa sawaling dingding. Marahan din siyang napapikit. Parang munting daloy din sa batis na biglang nagbalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Nagmulat lang siya ng mga mata nang marinig ang boses ni Buboy kasama ang mga kaibigan nito. Tumayo siya ng tuwid at saka humiti sa kanila. Binati naman siya ng mga kaibigan ng anak. Ilang sandali lamang, nagpaalam na rin sila. Hinatid lang daw nila si Buboy. Kumuway pa ang mga yun sa mag-ina bago umalis. Kumusta ang naging lakad nyo? Ang saya, Nay. Nakapanood pa kami ng parada bago umuwi. Saan naman kayo kumain? Doon po kami sa bahay ng mga kamag-anak ni Boogie. Meron pa nga po sa amin nag-alok na kumain sa kanila eh. Pero tumanggi na po kami. Hindi naman kasi namin kakilala. Mabuti naman natandaan mo yung mga bilin ko sa'yo. Mabuti na yung nag-iingat. Siya nga pala, Nay. Niyaya ko ng mga kaibigan ko na pumasok ng trabaho kina Mang Delphine. Kailangan pa daw kasi ng mga tao ngayon eh. Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Sapat pa naman ang kinikita ko. Nay, gusto ko lang naman makatulong sa inyo eh. Tsaka hindi naman po ako lalayo eh. Ay, sige, papayagan na kita. Nasa hustong gulang ka naman na eh. Salamat po, Nay. Kahit pumayag si Aling Nati, naroon pa rin ang agam-agam sa kanya na baka mayroong makakilala sa binata. Naiipit siya sa sitwasyon na gusto niyang maging normal ang buhay ng binata at sa sitwasyong maprotektahan ito. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pag-uusap,
naging maayos naman ang trabaho ni Buboy sa farm ni Mang Delfin. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng binata. Hindi na rin niya ito pinaghihigpitan sa mga lakad nila ng mga kaibigan. Basta ang kondisyon niya, wag lamang magpapagabi. Mula rin noon, hindi na rin nagpakita sa kanya si Gaspar. Ngunit batid niyang nasa paligid lamang ang lalaki. Tahimik na nagmamasin sa kanilang mga kilos. Lingid kay Aling Nati, kasama ni Buboy ang lalaki sa farm. Salamat po Mang Gaspar sa pagliligtas niyo sa akin. Talagang natakot ako sa pagwawala ng baka kanina. Wala yun, iho. Hindi naman ako maaaring walang gawin sa ganung sitwasyon. Ay, Mang Gaspar, taga rito po ba kayo sa baryo namin? Ang totoo niyan, taga kabilang bayan ako. Palibasa kasi wala na akong pamilya kaya kung saan ako nakakarating. Ganun po ba? Mahilig po pala kayong maglakbay. Marami na po ba kayong narating na mga lugar? Oo naman. Ikaw ba? Ang totoo po niyan, marami na po akong narating na lugar. Mula po kasi pagkabata ko palipat-lipat na kami ng tirahan ni nanay. Pareho lang pala tayong marami ng narating. Bakit parang malungkot ka? Kasi po, ayoko naman ng palipat-lipat ng lugar Pakiramdam ko kasi para kami mga pugante na may tinatakasan. Hindi mo ba naitatanong sa iyong ina ang dahilan? Marami na pong beses ko yung tinanong sa kanya. Kaya lang po, ayaw naman niya sabihin talaga ang rason Siguro may malalim na dahilan ng iyong inay. Baka para yun sa kaligtasan mo. Kaya hindi niya magawang ipagtapat sa iyo. Kung sakali pong aalis na naman kami sa lugar na ito, hindi na po ako sasama. Dito ko na gusto manatili habang buhay, kasama ng mga kaibigan ko. Matamal lamang na napatitig si Gaspar sa binata. Bakas kasi rito ang tigas ng paninindigan sa silabi. Lihim na lamang siyang napangiti. Mukhang nakuha ng binata ang ugali ng ina nito. Noong malaman niyang pumasok sa farm ni Mang Delfin ang binata, naisipan din niyang pumasok doon para mapalapit dito. Hindi nga siya nagkamali. Agad na napalagay ang loob nito sa kanya sa unang araw pa lamang ng kanilang pagkikita. Oh, bakit ganyan ka tumingin sa akin? May gusto ko bang sabihin? Wala po. Naalala ko lang na kayo yung kausap ni inay noon. Sabi niya may tinatanong lang daw kayo sa kanya. Oo. May tinatanong lang ako noon kay Nati. Alam niyo po palang pangalan ng nanay ko? May nakapagsabi lang sa akin na isa sa mga katrabaho natin. Nung araw na nagtanong ako sa nanay mo, yun din ang araw na dumating ako rito. Pagpasensahan niyo na po ang inay. Pasungit po talaga yun sa mga hindi niya kilala. Napansin ko po kasi noon na parang galit na galit siya sa inyo. Naku, wala yun. Naiintindihan ko naman ng nanay mo O paano? Tapos na ang pahinga natin. Tayo nang bumalik sa trabaho. Ngumiti pa si Buboy. Si Gaspar naman, inakbayan pa ang binata at sabay na silang naglakad para bumalik sa trabaho. Maraming nakakapansin ng pagiging malapit ng dalawa. Malimit sila magkasama sa trabaho, sa tanghalian at maging sa pag-uwi. Inakala ng mga taga roon na sadyang pala kaibigan lang si Gaspar. Sa kabila ng maayos na pamumuhay ng mga taga-baryo, ang pagsalakay ng hinihinala nilang aswang, di umano marami na yun na biktima sa kabilang baryo. Nagdulot yun ng takot dahil halos magkatabi lang ang baryo kung nasaan ang mag-inang Nati at Buboy. Hindi maiwasan ni Nati na mangamba habang nakatingin sa bilog na buwan. Nay, kanina pa po niyo pinagmamasdan ng buwan Tuwing kabilugan kasi ng buwan, mas malakas at mabagsik ang mga alagad ng dilim, kabilang ng mga aswang. Marami na nga daw po na biktima sa kabilang baryo. Ay, nabalitaan ko nga yan. Kaya ikaw, sabihan mo rin ng mga kaibigan mo na huwag nang gumala kapag alanganing oras na. Alam na po nila yun. Si Mang Delfin nga po inagahan ng pagpapauwi sa amin para daw hindi gabihin ng iba na malayo ang bahay. Mabuti naman at may malasakit siya sa mga tauhan niya. Mabait naman po talaga si Mang Delfin. Kaya swerte ko talaga na doon ako sa kanya nakapasok ng trabaho. Nang gabing yon, hindi makatulog si Buboy.
Napakalinsangan kasi ng panahon. Hindi niya matiyak kung uulan ba o may iba pang dahilan. Alam lamang niya, hindi pa naman panahon ng tag-ulan. Pabiling-biling siya sa kanyang higaan hanggang hindi na nakatiis at tumayo na siya. Kasunod noon, ang malakas na kalubog sa yerong bubungan ng kanilang bahay. Parang isang malaking paa ang tumapak roon na sanhi para lumubog pa yun. Sa gulat nga ni Buboy, pakiramdam niya lalabas na ang puso niya. Kahit nakakaramdam ng takot, pinakiramdaman pa rin niya ang paligid. Nang marinig ang malakas na tili ng pinakamalapit nilang kapitbahay, hindi niya mawari. Bigla na lamang sumanggi sa isip niya na baka may aswang sa paligid. Naalala niya kasi na buntis ang babaeng nakatira roon. Lalo siyang pinanginigan ng takot. Pero mas lamang sa kanya ang kuryusidad na makakita ng totoong aswang. Lumabas siya ng bahay nila at mabilis na tinungo ang bahay ng kapitbahay nila. Ngunit sa bukana pa lamang ng kanilang bahay, nakita na niyang nilalantakan ang isang nakakatakot na nilalang ang babaeng buntis. Wala na yung buhay habang nakadilat ang mga mata. Wakwak na rin ang malaking tiyan nito. Muntik na siyang masuka na makitang hinugot ng aswang ang sanggol sa tiyan ng babae. Nakapulupot pa sa sanggol ang sarili nitong pusod. Agad nang tumalikod si Buboy at nagtago sa isang malaking drum. Mula sa pinagtataguan, dinig pa niya ang malakas na pagngasab ng aswang habang nilalantakan ng sanggol. Kinabukasan, balita sa buong baryo ang nangyari. Wala pala si Homer ng gabing yun sa kanilang bahay at tanging asawa lamang ang naiwan. Ang lalaki kasi ang nakatoka ng gabing yun sa pagbabantay sa farm ni Mang Delfina kung saan ito nagtatrabaho. Isa ring kapitbahay ang nagbalita rito sa sinapit ng asawa. Hanggang na mga oras na yun, hindi makausap ng matino ang lalaki. Maging si Buboy na nakasaksi sa buong pangyayari ay tulala pa rin hanggang ng mga sandaling yun. Ayos ka lang ba, Buboy? Ha? Ayos lang. Bakit mo na itanong? Kanina ko pa kasi napapansin na para kang tulala eh. May problema ka ba? Wala naman. Nasa na nga pala yung dalawa? Hindi ba sila papasok? Isa pa nga yan eh. Baka hindi na sila pumasok kahit kailan. Ha? Bakit naman? Kasi kanina, dinaanan ko sila sa kanila. Hindi na daw sila pinapayagan na magtrabaho ng mga magulang nila. Ito pa, aalis na daw sila sa baryo natin. Anong sabi mo? Dahil ba sa nangyari kagabi? Oo, natatakot na ang mga magulang ng mga kaibigan natin sa nangyari. Saan kaya sila pupunta? Hindi ko alam eh. Basta daw sa malayong lugar. Yung walang aswang na gumagala. Mabuti pa sila. Kaya nilang umalis kung kailan nila gusto. Gusto mo rin bang umalis dito sa baryo natin? Oo sana. Kaya lang, saan naman kami pupunta ni Lolo? Basta mag-iingat lang tayo. Hindi naman siguro tayo mabibiktima ng aswang. Kahit anong ingat pa natin, kapag isa sa atin ang nakasunodaan ng halimaw na yon, wala tayong ligtas. Kita mo nga si Ate Beth, nasa loob na nga ng bahay niya yun eh. Pero nagawa pa rin siyang pasukin ng aswang. Hindi nakaimik si Buboy sa sinabi ng kaibigan. Nagbalik na naman tuloy sa isip niya ang eksenang nasaksihan kagabi. Ipinilig niya ang ulo at saka niyaya na ang kaibigan na magtrabaho na lamang sila. Buong maghapong ding hindi nakita ni Buboy si Gaspar na ipinagtataka niya. Nung uwian na, sumabay sa kanya si Par. Pinag-uusapan pa rin nila tungkol sa aswang. Nahinto lang sila sa pag-uusap nang may isang matandang babae ang naglalakad pasalubong sa kanila. Nakatingin yun sa kanila. Si Buboy naman ay hindi iniwasan ng matalim nitong titig. Kumikibot pa ang labi nito na tila merong sinasabi. Hindi na rin namalayan ng dalawa na napahinto na rin sila sa paglalakad.
hanggang makalampas sa matandang babae ay nakasunod sila ng tingin dito. Sino kaya yung matandang babae na yun? Ngayon ko lang siya nakita eh. Iba ang kutob ko sa kanya. Mabuti pang bilisan na nating umuwi. Teka lang, sa gubat siya patungo? Bakit doon? Di ba wala naman nakatira doon? Dahil pinamamahay ng mababangis na hayop? Oo nga no. Hindi kaya... Huwag ka muna magbitiw ng salita. Mahirap magbinta ng walang ebidensya. Ililihim ba natin ang bagay na ito? Oo, lihim ka na rin magtanong tungkol sa matandang babae na yun. Baka taga rito talaga siya. Di lang natin kilala. Oo sige. Dahil una ang bahay ni para sa kanya, nauna ang kaibigang makauwi. Siya naman ay nagmamadali na sa pag-uwi. Ang daan pa uwi sa kanila ay masukal na at maraming puno ng ipil-ipil sa magkabilang daan. Habang naglalakad, nakarinig siya ng mga naapakang tuyong sanga. Batid niya kagad na may sumusunod sa kanya. Lalo pa niyang binilisan ang paglalakad hanggang matanaw na niya ang mga kabahayan. Ngunit bago pa man siya makalampas sa kanyang dinadaanan, isang kamay ang humablot sa kanya. Mang Gaspar, kayo lang pala. Tinakot niyo naman ako. Pasensya ka na, Buboy. Pauwi ka na ba? Opo. May kailangan po ba kayo sa akin? Bakit po pala hindi kayo pumasok kanina sa trabaho? Ano kasi, hindi maganda ang pakiramdam ko. Oh, may sakit po ba kayo? Nasugatan kasi ako. Aksidente kong nataga ang sarili ko habang nangangahoy ako. Medyo malalim ang naging tama eh. Kaya kailangan ko muna magpagaling. Pwede bang ikaw muna magsabi kay Mang Delphine? Oo. Sasabihin ko po sa kanya bukas. Mabait naman po si Mang Delphine eh. Kaya tsak maunawaan niya po kayo. Salamat, Buboy ha. Pasensya ka na ulit kung natakot kita kanina. Ayos lang po yun. Ay, Mang Gaspar, nabalitaan niyo na po ba yung nangyari sa asawa ni Kuya Homer? Inatake kagabi ng aswang. Nalaman ko nga yan eh. Kaya mag-iingat ka, Buboy. Ingatan mong nanay mo. Hindi kasi natin alam kung sino ang susunod na magiging biktima ng aswang. Mang Gaspar, meron po akong ipagtatapat sa inyo. Ano yun? Nakita ko po yung pangyayari kagabi. Nakita mo ang aswang? Opo, pero hindi ko magawang tignan ng matagal yung ginagawa niyang paglapa sa sanggol kaya nagtago ako. Meron ka na bang pinagsabihan nito? Wala pa po, kayo pa lang po. Walang dapat makalam nito, Buboy. Hindi kasi natin alam. Baka nasa paligid lang ang aswang. Baka makatunog siya na may nalalaman ka. Yun pang ikapahamak mo. Maaari po bang mangyari yun? Oo, malakas ang pakiramdam nila. Sige po, wala akong pagsasabihin kahit sa mga kaibigan ko. Ayoko mapahamak sila kung sakali. Umuwi ka na ngayon. Mag-iingat ka. Oo, kayo po ba iuwi na rin? Kukuha lang ako ng mga halamang gamot para may pantapal ko sa sugat ko. Mag-ingat din po kayo, Mang Gaspar. Nang lumakad ng palayo si Buboy, palingon-lingon pa siya sa lalaki. Naroon pa rin ito sa kinatatayuan at tinatanaw siya. Pagdating sa bahay, nasa labas ang kanyang ina at waring hinihintay talaga siya. Agad nang umiti ang ina nang makalapit siya. Nagmano naman siya rito at sakasabay na silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Napansin ni Buboy na nagmamadaling isinasara ng ina ang mga bintana at pinto ng kanilang bahay. Natatakot po ba kayo sa nangyari? Sino bang hindi matatakot? Kapitbahay natin mismo ang naging biktima ng aswang. Buntis po yung kapitbahay natin. Hindi po kaya buntis lang ang binibiktima ng aswang? Huwag tayong pakasiguro. Halimaw ang mga yon. Hayok sa laman ng tao. Kaya kahit buntis, may posibilidad na maging biktima. Hindi po kayo makikilamay kay Kuya Homer? Ako na lang, maiwan ka na dito. Matulog ka na lang. Pero gusto ko rin po makilamay. Sa ibang araw na lang, huwag muna ngayong gabi. Gusto pa sanang tumutol ni Buboy, pero tinalikuran na siya ng ina. Kapag ganon, pinal na ang desisyon nito.
Pumasok na lamang muna siya sa kanyang silid. Muli naalala na naman niya ang nangyari kagabi. Naisip niya, mabuti na rin siguro na hindi siya makilamay. Dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili na maikwento ang mga nasaksihan niya. Mas maaga kaysa dating hapunan nila. Marahil para maagang ina na makapunta sa kabila. Siya ang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Ang ina naman ay gumayak na para pumunta sa kabilang bahay. Naiwan naman si Buboy na nakahiga lamang sa sofa. Napapitlag pa siya nang marinig na may kumakatok sa pintuan. Hindi kagad siya nakahuma. Nawala na lamang ang kaba niya nang marinig ang boses ni Par. Agad siyang lumapit at binuksan ang pinto. Pinapasok na niya ang kaibigan sa loob ng kanilang bahay. Anong ginagawa mo dito? Nagpumilit kasi ang lolo ko na makilamay. Hinanap kita sa nanay mo. Sabi nga niya hindi ka daw niya pinasama. Uy, alam mo naman si inay. Wala din sana akong balak makilamay eh. Kaso mapilit si lolo na pumunta. Kahit siya na lang daw. Alam nga namang hayaan ko lang siya mag-isa. Alam mo naman na inaanak niya sa kasal si Kuya Homer at ang asawa niya. Nakakalungkot nga ang nangyari. Sino ba naman ang mag-aakalang gano'n ang sasapitin nilang mag-asawa? Wala pang 1 taon sila mag-asawa. Nung bang gabing yun, wala kayong narinig na kahit na ano? Wala eh. Medyo malayo naman kasi ang bahay nila sa amin. Narinig ko kanina. Ganon din ang sinabi ng kapitbahay nila. Wala daw silang narinig. Kaya lang naman natuklasan ng bangkay kasi nasa may pintuan daw. Wala naman may gusto sa nangyaring to eh. Ang mabuti pa, ipagdasalan lang natin ang kaluluwa ng mag-ina ni Kuya Homer. Oo nga. Siya nga pala. Nakausap ko yung dalawa. Magkita-kita daw tayo bukas bago sila umalis ang baryo natin. Talagang lilisanin na nila ang baryo natin? Kung sila nga lang daw masusunod, ayaw nila. Pero mga magulang daw nila nagdesisyon eh. Hindi maiwasan na malungkot ni Buboy. Akala pa naman niya ay matagal niyang makakasama mga kaibigan. Siguro nga nakatakda na maghiwa-hiwalay silang magkakaibigan. Kumuha sandali si Buboy ng 2 tasa ng kape. Tiyak kasing matatagalan ng kaibigan sa kanilang bahay. Habang nagkukwentuhan nga, nakarinig sila ng komosyon sa di kalayuan. Nagkatinginan pa silang magkaibigan bago sabay na tumayo at lumabas ng bahay. Nagtungo sila sa lamayan at doon nga nila nakita ang isang napakalaking halimaw na kahalintulad ng isang malaking aso. Mas mahaba nga lang ang uso at nakalabas ang 2 pangil nito. Namumula rin ang mga mata nito at matatalas ang kuko sa paa. Umuungol yun habang hinahabol ang mga tao na dumalo sa lamayan. Namataan nila si Homer na hindi umaalis sa tabi ng kabaong ng asawa nito. Dahan-dahang lumapit ang aswang sa nahihintakutang lalaki. Dumampot si Buboy ng malaking bato at saka ipinukol sa aswang. Tinamaan yun sa ulo at lumingon yun sa kanila. Hanapin mo lolo mo! Ilayo mo rito! Pero paano ka? Huwag mo na akong intindihin! Sige na! Alanganin pa rin iniwan ni parang kaibigan. Pero itinulak na siya nito habang palapit ang aswang. Nang makuha ang buong atensyon ng aswang, muling dumampot ng bato si Buboy at saka yun ipinukul muli rito. Lalong nagalit ang aswang. Tumakbo naman sa isang direksyon si Buboy palayo sa mga tao. Nakita pa ni Par ang pagpapahabol niya. Nakita naman ni Par ang kanyang lolo na may sugat sa kanang balikat. Nakaalalay rito si Aling Nati. Kasama mo ba si Buboy? Oo, kaya lang nagkahiwalay po kami. Aling Nati, nagpahabol po si Buboy sa aswang para may layo dito. Ginawa yun ni Buboy? Oo, tinangka ko po siyang pigilan kaya lang. Saang direksyon siya nagpunta? Sa direksyon po nakakahuyan. Doon muna kayo ng lolo mo sa bahay hanggang umaga. May mga halamang gamot doon. Susundan ko lang si Buboy. Pero Aling Nati, baka po kayo naman na mapahamak.
Huwag mo kong intindihin. Kaya ko ang sarili ko. Kailangan ako ng anak ko. Mabilis nang umalis si Aling Nati at tinugpa ang daan patungong gubat. Si Par naman, inalalayan na ang kanyang lolo papunta sa bahay nila Aling Nati. Samantala, mas lalo pang binilisan ni Buboy ang kanyang pagtakbo nang maramdaman na malapit na sa kanyang likuran ang aswanga. Dahil palingon-lingon, hindi na niya napansin ang nakausling ugat ng malaking puno. Sumabit na ang paa niya roon at saka siya nadapa. Nang tangkain niyang tumayo, napaigik na lamang siya sa matinding kirot sa paa niya. Napasandal pa siya sa puno habang nakikipagtitigan sa halimaw sa kanyang harapan. Napahugot na lamang ng malalim na paghinga si Buboy nang makita niyang iniangat ng halimaw ang mahaba nitong kuko. Ngunit bago pa man yun dumampi sa kanyang balat, isang anino ang nakita niyang mabilis na lumapit sa kanilang kinaroroonan. Sa bilis ng pangyayari, nakita na lamang niyang nakahandusay ang halimaw sa lupa. Isang maskuladong nilalang ang nakatayo sa kanyang harapan. Napakaitim ng balat at mabalahibo ang matipunong katawan. Ngunit napakaputi ng mahabang buhok nito. Mabilis nitong nilapitan ang halimaw na hindi pa nakakabawi. Sa pagkamangha ni Buboy, binutas nito ang tiyan ng halimaw at hinila palabas ang mga laman loob at buong kasabikang isinubo. Sa sobrang takot ng binata, nanigas na siya sa kanyang kinatatayuan. Nang biglang may tumakip na kamay sa kanyang bibig at saka siya hinila palayo sa lugar na yon. Ano bang pumasok sa ulo mo para magpahabol ka sa halimaw na yon? Wala naman pong nangyari sa akin eh. Muntik ka nang mapahamak. Sorry po, Nay. Gusto ko lang naman pong ilayo yung halimaw na yun sa lamay eh. Ay, wag mo na ulit gagawin yon, maliwanag ba? Opo, Nay. Umuwi na tayo. Naghihintay sa bahay ang maglolo. Nay, teka lang po. Nakita niyo po ba yung dumating? Isang uri din po ba siya ng aswang? Ay, oo, Buboy. Isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Kumakain ng tao at kauri niya. Kaya rin ba niyang mag-anyong tao para hindi siya makilala? Oo, lahat ng uri ng aswang kaya mag-anyong tao para makisalamuha sa mga katulad natin. Bakit kaya niya ako tinulungan? Hindi ko alam. Ang mabuti pa, kalimutan mo na ang nangyari. Ayokong babanggitin mo ulit ang nakita mo sa gubat. Pero Nay… Huwag nang matigas ang ulo, Buboy. Walang nagawa si Buboy nang nauna nang maglakad ang ina. Siya na may lumingon muna sa pinanggalingan bago sumunod. Mula sa madilim na bahagi, isang pares ng mga mata ang nakasunod ng tingin sa kanila. Pagdating sa bahay, naroon pa rin na maglolo. May benda na ang sugat ng lolo ni Par. Doon na rin sila nagpalipas ng magdamag. Kinabukasan, nakita nila ang pinsala sa lamay. Nagtumbahan ng mga upuan at mga mesa. May ilan din ang nasugatan dahil sa pag-atake ng aswanga. Nagdesisyon din si Homer na ilibing na sa araw na yon ang asawa dahil sa takot na balikan sila ng aswanga. Isang linggo ang lumipas, naging tahimik na muli ang baryo nila. Sa kabila doon, hindi pa rin napigilan ang paglikas ng mga tao roon, kabilang na ang mga kaibigan ni Buboy. Paano yan? Tayo na lang naiwan dito sa baryo natin. Hay, sa totoo lang, kung may iba lang kami mapupunta ni Lolo, ilalayo ko rin siya rito. Natatakot kasi ako na maulit ang pag-atake ng aswang na yun eh. Sa tingin ko hindi na yung magpapakita sa baryo natin. Paano ka naman nakakatiyak? Oo nga pala, hindi mo pa ikinukwento yung nangyari nung gabing nagpahabol ka. Ano ba nangyari? Muntik na akong malapa. Akala ko nga katapusan ko na eh. Nung biglang may dumating, iniligtas niya ang buhay ko. Talaga? Sino naman yung dumating?
isa rin siyang uri ng aswang. Pinatay niya yung aswang na umatake sa lamay. Kaya nasisiguro ko na hindi na siya babalik pa. Naisip ko lang, hindi kaya mas delikado yung aswang na tumulong sa'yo? Kasi sa pagkakaalam ko, walang mabuting aswang eh. Lahat sila masama at hayok sa laman ng tao. Kung masama siya, bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya umatake sa baryo natin? Aba, ewan ko. Hindi ko masasagot yan. Manalig na lang tayo na sana tama ako. Ayokong meron akong mababalitaan na meron na namang bagong biktima dito sa baryo natin. Mula ng gabing makita ni Buboy ang maskuladong nilalang na yun, hindi na siya mawaglit sa isipan ng binata. Ayaw man niyang aminin, parang nais niya muli itong makita. Isang damdamin na hindi maipaliwanag ni Buboy. Isang araw nang pumasok si Buboy sa farm ni Mang Delfin, hindi pumasok ng araw na yun ang kaibigang si Par. Nakasabay naman niya sa pananghalian si Gaspar. Kumusta ka na? Ayos lang po, Mang Gaspar. Balita ko, inilipat kayo ni Mang Delfin ang gawain dito sa farm. Oo. Hindi pa kasi kayang pumasok ni Homer eh. Kaya sa akin muna ipinasa ang trabaho niya. Ay, kawawa nga po si Kuya Homer eh. Mula nang mamatay ang asawa, ibinaling na lang ang atensyon sa alak. Kaya baka po hindi na siya bumalik sa trabaho. Malay naman natin, malampasan niya ang pagsubok na dinadaanan niya. Sana nga po. Lingid sa dalawa. Mula sa malayo ay nakatingin sa kanila si Aling Nati. Hindi makapaniwala ang babae na sa farm din na yun nagtatrabaho si Gaspar. Sumagi sa isip niya, baka sinadya yun ng lalaki para mapalapit sa anak. Napakuyom na lamang siya ng kamao at saka tumalikod para umalis. Pagka-uwi ng bahay ng anak nung hapon, agad niya itong ginausap. Hindi ka na babalik sa farm ni Mang Delfin. Hindi ka na magtatrabaho doon. Oh? Bakit naman po? Dahil sa paglilihim mo sa akin. Hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Bakit hindi mo sinabi sa akin na doon din nagtatrabaho si Gaspar? Hindi ko naman po alam na doon din siya nagtatrabaho eh. Doon lang po kami nagkita at nagkakilala. Sino po ba siya? Sabi niyo dati, nagtatanong lang siya sa inyo noon. Bakit tila sa inaakto niyo, matagal niyo na siyang kilala? Layuan mo ang lalaking yun, Buboy. Bakit nga po? Basta! Kung ganun ayoko po. Hindi rin ako aalis sa trabaho ko. Buboy, kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Sawang-sawa na po ako sa pagmamando niyo sa akin kung anong dapat kong gawin. Ayaw niyo naman magpaliwanag para mas maintindihan ko kayo. Ginagawa ko ang lahat ng yun para protektahan ka. Ha? Protektahan kanino? Para saan? Bakit ayaw niyo sabihin sa akin yung nililihim niyo? Buboy, makinig ka na lang sa akin. Ayoko po. Hanggat hindi niyo sinasabi sa akin kung ano ba talagang tinatago niyo, hindi ako susunod sa sinasabi niyo. Nagtagisan pa ng titigan ng mag-ina. Sa huli, si Aling Nati ang umiwas ng tingin at saka pumasok ng kanyang silid. Si Buboy naman, napapahagod na lamang sa batok. Masakit para sa kanya na sagutin ang ganoon ng kanyang ina. Pero kung hindi siya magmamatigas, hindi niya malalaman ang itinatago nito sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis si Buboy. Dahil gusto niyang makausap si Mang Gaspar. Kung hindi aamin sa kanya ang ina, ang lalaki ang paaaminin niya. Ngunit habang papunta sa farm ni Mang Delfin, nakasalubong niya ang matandang babae na nakasalubong nila noon ni Par. Kahit kinakabahan, tuloy-tuloy lang siya sa kanyang paglalakad hanggang lumampas siya rito. Nang nakakalayo na siya, may tila nagtutulak sa kanya para lingunin ng matanda. Sa kanyang paglingon, kulang na lamang na matumba siya sa matinding gulat. Ang matandang babae kasi, nasa likuran lang niya. Halos lumikit na ang mukha nito sa kanyang katawan. Ngumiti pa ito sa kanya
Kaya nakita niya ang nangingitim nitong mga ngipin. Nang humalakhak ito, doon na siya napatakbo ng mabilis. Pagdating sa farm, agad niyang hinanap si Mang Gaspar. Bakit para may humahabol sa'yo? Wala po. Pwede po ba tayong mag-usap? Tungkol saan iyo? Kilala niyo po bang inay noon pa? May binanggit ba siya sa'yo? Wala po. Kaya gusto ko kayo makausap. Kung ganon, wala akong sasabihin na kahit na ano sa'yo. Pareho po kayo ni nanay. Ano po bang tinatago niyo sa akin? Ang inay mo lang ang makakasagot sa mga katanungan mo. Ngayon ko lang napagtanto na sadya kayo nagtungo sa baryo na ito. Hindi lang pagkakataon ng pagtatagpo natin. Sino ba talaga kayo? Buboy, Huwag kayong lalapit! pangako ko sa'yo, balang araw makikilala mo rin ako kung sino ako sa buhay mo. Sa ngayon, makinig ka muna sa iyong ina. Magkakilala nga talaga kay ni inay. Buboy, makinig ka sa akin. Sinabi na huwag kayong lalapit eh! O sige, pero mas mabuti kung umuwi ka na muna. Hindi ka rin naman makakapagtrabaho na maayos eh. Hindi umimik si Buboy, pero sinunod niya pa rin ang sinabi nito. Umalis siya ng farm, pero hindi siya dumiretso ng uwi. Hindi rin pumasok si Par ng araw na yon. Kaya naman doon na lang siya nagpunta. Nagulat naman ang kaibigan sa bigla niyang pagsulpot sa bahay nila. Niyaya siya nito sa likod ng bahay sila tumambay. Mapuno kasi sa likod doon at mahangin. Sa nakikita kong itsura mo ngayon, parang pinasa mo na lahat ng problema ng tao eh. Naguguluhan na kasi ako eh. Saan ka naman naguguluhan? Pakiramdam ko, may tinatago sa akin ng inay ko eh. Ang daming katanungan na naipon dito sa isip ko. Pero hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng kasagutan. May kinalaman ba dito yung kinukwento mo na palipat-lipat kayo ng tirahan? Oo, at nadagdagan pa ang mga tanong ko. Kung totoo nga ang hinala mo na may nililihim sa yung nanay mo, baka gusto ko lang niyang protektahan. Baka ayaw ka niya masaktan. Wala ba siyang tiwala sa akin na magagawa kong tanggapin kung ano man yun? Nanay mo lang makakasagot niyan. Kinumpronta ko rin si Mang Gaspar. Magkakilala sila ni inay noon pa. Hindi aksidente pagkakapunta niya rito sa baryo natin. Ha? Talaga? Sa totoo lang kasi, hindi ko siya gusto eh. Kaya nga nung makita namin na malapit ka sa kanya, kami na lang umiwas. Ewan ko. Hindi ko maipaliwanag eh. Pero iba ang pakiramdam ko sa taong yun. Anong gagawin ko, Par? Kausapin mo ulit ang nanay mo. Yun ang may papayo ko sa'yo. Napabuga na lamang ng hangin si Buboy. Gulong-gulo na kasi ang isip niya ng mga oras na yon. Pero tama ang kaibigan. Ang solusyon lang ay kausapin niya muli ang kanyang nanay. Dahil nagtatampo pa rin, hindi kaagad umuwi si Buboy sa bahay nila. Nagkwentuhan muna silang magkaibigan. Madilim na maisipan niyang umuwi. Pinigilan pa siya ni Par, ngunit nagpumilit pa rin siyang umuwi. Habang daan, kumakabog ng mabilis ang dibdib niya. Hindi dahil sa madilim ang kanyang dinaraanan, kundi may kakaiba siyang nararamdaman. Biglang pumasok sa isip niya ang ina, kaya't binilisan pa niya lalo ang paglalakad hanggang makarating siya sa kanila. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang maabutan ng ina na nakikipagbuno sa isang nakakatakot na nilalang. Humagis pa ang hawak ng ina, nakahawig ng isang latigo. Tinampot niya yon para sana tulungan ng ina. Ngunit parang may kuryenteng gumapang sa kanya at napapasong napabitiw siya sa bagay na yon. Buboy, umalis ka na dito. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi po kita iiwan, Nay. Pabayaan mo na ako. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Imbes na sumagot, muling dinampot ni Buboy ang bagay na nabitiwan kanina. Kahit nakakaramdam ng sakit, inihagis niya yon sa ina na nasalo naman ito. Kitang-kita niya kung paano yun gamitin ng ina.
Makailang beses niyang inihataw yon sa nilalang nakalaban nito. Parang nakuryente na ng isa ito, pero nagawa pa rin tumakas. Hindi na rin yun hinabol ng ina. Noon lamang napansin ni Buboy na maraming kalmutang ina sa braso at ibang parte ng katawan. Ayos lang po ba kayo, Nay? Oo anak, salamat at dumating ka. Tayo na po sa loob. Gagamutin ko mga sugat nyo. Siguro, ito na nga ang tamang panahon para malaman mo ang tungkol sa tunay mong pagkatao. Tunay kong pagkatao? Ano pong ibig nyo sabihin? Hindi ako ang tunay mong ina, Buboy. Namatay sa panganganak sa'yo ang tunay mong ina. Paano ko napunta sa inyo? Isang gabing bumabagyo, dumating ang nanay mo na puno ng galos at masakit ang tiyan. Tinulungan namin siya ng itay na isang albularyo. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo. Alam na ng itay na hindi ka pangkaraniwang sanggol. Napatunayan nga namin yon nang biglang sumulpot ang iyong ama. Ilang araw pagkamatay ng iyong ina. Sino ang aking ama? Si Gaspar. Si Mang Gaspar? Siyang tatay ko? May isa ka pang dapat malaman, Buboy. May dugong aswang na nananalaytay sa iyong ugat. Mula pagkabata mo, marami na ang naghahanap sa iyo para paslangin ka. Hindi. Hindi yan totoo. Ordinaryong tao lang ako. Ayoko maging halimaw. Hindi ako aswang. Kung pwede ko lang sanang burahin ang tunay mong pagkatao, ginawa ko na sana. Sabihin nyo, Nay. Hindi totoo yung mga sinabi nyo. Ayokong kumain ng karne ng tao. Ayokong pumatay. Hindi yun mangyayari. May paraan para maiwasan mong kumain ng laman ng tao. Paano? Basta gagawa tayo ng paraan. Hahanap tayo ng solusyon. Alam ko, hanggat hindi na isasalin sa iyo ang itim na perlas, hindi ka magiging ganap na aswang. Patuloy lang sa pag-iyak si Buboy habang nagpapaliwanag si Aling Nati. Hindi niya matanggap na yun pala ang inililihim ng ina. Ngayon nauunawaan na niya kung bakit puro gulay lamang ang niluluto nito para sa kanya. Mahigpit itong bili na wag siyang kakain ng karne na sinunod naman niya mula pagkabata. Ilang araw na nagkulong si Buboy sa kanilang bahay. Hindi na rin siya bumalik sa farm kung saan siya nagtatrabaho. Hindi rin siya kasi handang harapin si Mang Gaspar. Nang araw na yun, nagpaalam ang kanyang ina na aalis. Kaya naiwan siyang nagmumukmok sa kanilang bahay. Umalis lamang siya sa kanyang kinauupuan nang marinig ang pagtawag ni Par sa kanya. Hinarap niya ang kaibigan. Kumusta ka na? May sakit ka ba? Ba't ang tagal mo hindi nagpapakita? Wala naman. Marami lang akong ginagawa ngayon. Kailan ka papasok sa farm? Hinahanap ka kasi ni Mang Delphine eh. Hindi ka raw kasi nagpaalam na hindi ka papasok. Pakisabi, wala na akong balak pumasok sa trabaho. Ha? Bakit? Basta, yun ang sabihin mo kay Mang Delphine. Ang labo naman nun. Anong malabo ron? Sasabihin mo lang naman na wala na akong balak magtrabaho doon. Ibig kong sabihin, anong dahilan mo? May kinalaman ba rito yung sinasabi mong nililihim siya ng nanay mo? Wala. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko sa'yo noon. Magkaibigan tayo. Kung ano man yung gumugulo sa'yo, pwede mo namang sabihin sa akin eh. Wala na nga yung dalawa eh. Tayo na lang ang magkaibigan dito. Huwag mo naman akong baliwalain. Ayoko lang na madamay ka. Dahil higit pa sa kaibigan ang turing ko sa'yo. Kapatid ka na para sa akin. May kinalaman nga siguro sa inililihim ng nanay mo kung bakit ka nagkakaganyan. Basta tandaan mo, magkaibigan tayo. Maaasahan mo ko kahit ano man ang mangyari. Pasensya ka na ha. Kailangan din kitang iwasan. Para sa'yo din ang gagawin ko. Sige, kung yan ang desisyon mo eh, irerespeto ko. Basta, laging bukas ang bahay ko kapag gusto mo na makakausap. Tumangulang si Buboy sa kaibigan. Nang humakbang pali si Para,
Nakaramdam ng bigat sa dibdib ang binata. Masakit sa kanya na iwasan ang kaibigan, pero iniisip lamang niya ang kapakanan nito. Ayaw niyang dumating ang panahon na dahil sa kanya ay mapapahamak ito. Nang mawala na sa paningin niya si Par, saka lamang siya pumasok sa loob ng kanilang bahay. Gabi na rin nang dumating si Aling Nati. Nakapagluto na siya noon ng hapunan nila. Saan po kayo galing? Nakipagkita ko kay Gaspar. Para saan ang pakikipagkita niyo sa kanya? Akala ko po galit kayo sa taong yun. Kaya lang naman ako nagagalit sa kanya dahil gusto kanyang kunin sa akin. Natatakot ako na baka ipagtapat niya sa iyo ang katotohanan sa pagkatao mo. Kahit ano po mangyari, hindi ko kayo iiwan. Ngayon alam mo na ang totoo. Nasa iyo na ang desisyon kung anong gagawin mo. Sabi niyo, maaari pa rin ako makapamuhay ng normal, katulad ng ibang ordinaryong tao. Gusto ko po ng ganung buhay na kasama kayo. Natutuwa ko marinig yan sa iyo, Buboy. Pero kailangan nating alamin kung paano mo makokontrol ang pagiging aswang mo. Nakokontrol ko naman po. Wala naman po akong nararamdaman na kahit anong kakaiba. Dahil hindi ka paganap na aswang, pero oras na may salin na sa iyong itim na perlas, doon palang magsisimula ang pagiging mabagsik mong aswang. Anong uri po ang aswang, inay? Isa kang gabunan katulad ng ama mo. Ang nakita mong maskuladong nilalang ng gabing yon, siya si Gaspar. Ang nilalang na kumain ng kauri niya? Oo, kaya nilang kumain ng laman ng tao at kauri nila. Isa sa pinakakinatatakutan na lahi ang iyong pinagmulan. Sana naging katulad na lang ako ni Napar, na isang ordinaryong tao. Sa isang iglap, nagbagong lahat. Tandaan mo, mahal na mahal kita, anak. Ako din po, Nay. Ikaw lang ang kikilalanin ko bilang ina. Wala nang iba. Mahigpit na niyakap ni Buboy ang ina. Nang mga sandaling yun, nakaramdam ng pangambang binata na baka isang araw, bigla siyang magbago at hindi makilala ang ina at masaktan niya ito. Nang mga sumunod na araw, mas lalong naging malapit sa isa't isa ang mag-ina. Sinusulit nila ang bawat araw na magkasama sila. Batid kasi nila sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Baka dumating ang araw na kailangan nilang magkalayo para sa ikabubuti nila pareho. Kinausap din ni Buboy si Aling Nati sa biglang pumasok sa kanyang isipan. Ano kaya kung magpakalayo-layo na lang tayo, Nay? Gaya ng ginagawa natin dati. Noon gusto ko rin yan. Pero hindi habang buhay makakapagtago tayo. At isa pa, nangako ako kay Gaspar na hindi na kita ilalayo pa. Alam ko po na desperado na ako sa naisip ko. Wala na kasi akong ibang maisip na solusyon eh. Wala nang dahilan para lumayo. Alam mo na ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin, ang labanan ng sarili mo. Oras na dumating ang sandali na makaramdam ka ng pagbabago sa katawan mo. Kailan ang sandaling yun, Nay? Sa darating na kabilugan ng buwan. Malapit na pala. Bago ang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating sa bahay nila si Gaspar. Ngunit hindi na niya naabutan ang binata sa bahay nila. Iba ang kutob niya kaya napilitan siyang puntahan ng mag-ina. Hindi rin alam ni Aling Nati kung saan nagtungo ang binata dahil hindi naman ito nagsabi. Basta ang sinabi lamang nito bago umalis ay babalik din kaagad. Kailangan ko siyang hanapin bago ang kabilugan ng buwan. Sabihin mo nga, may plano ka bang isaling kay Buboy ang itim na perlas na nasa iyo? Matagal nang nasa kanya bilang anak ko. Mula nang isilang siya, nasa kanya na ang perlas na itim. Kung ganun pala baliwala ang lahat ng ginawa kong pagtakas sa kanya. Buong akala ko kasi, yun ang akala ni Melinda, ang tunay na ina ni Buboy. Si Melinda, hindi man lang niya hinayaan na makasama ko sila ng anak namin. Nagawa pa niyang tumakas. Hindi mo siya masisisi. Sino ba naman ang gustong makasama ang isang katulad mo?
Kung naging tapat ka lang sana sa umpisa pa, hindi na sana aabot sa ganito. Matagal ko nang pinagsisiyan ang ginawa ko. Labis lang ako nagmahal nun kay Melinda. Kaya nagawa ko maglihim sa kanya. Hindi ko akalain na siya mismong makakasaksi ng pagbabagong anyo ko ng gabing yon. Tapos na yon. Ang mabuti pa hanapin na lang natin si Buboy bago pa siya makapaminsala. Dito ka lamang. Ako na lang bahala maghanap sa kanya. Pero Baka maging sagabal ka lang sa akin. Magsara ka ng pinto. Hindi magandang nalalanghap ko sa hangin. anong ibig mong sabihin? Hindi ko rin alam. Basta pumasok ka na sa loob ng bahay. Nang umalis na si Gaspar, agad na nagsara ng pinto si Aling Nati. Iba rin ang pakiramdam niya ng mga sandaling iyon. Agad niyang kinuha ang buntot pagi niya. Inihanda rin niya ang sarili sa anumang mangyayari sa gabing iyon. Samantala, malayo na ang nararating ng magkaibigan. Hindi na maiwasan na magreklamo ni Par. Nagulat siya nang puntahan siya ng kaibigang si Buboy at humingi sa kanya ng tulong. Bago sila umalis, ipinagtapat ito sa kanya ang lihim na iniingatan. Noong una, natakot siya dahil hindi siya makapaniwalang may kaibigan siyang aswang. Pero nanaig sa kanya ang pagkakaibigan nila, kaya sumama siya rito. Baka naman makarating na tayo sa kabilang bundok nito ah. O sige, pwede na siguro dito. Bakit ba kasi kailangan pa nating lumayo? Gusto ko lang makatiyak na walang ibang madamay oras na magpalit na ako ng anyo. Ano, tatali na ba kita? Oo, malapit na rin naman dumilim eh. Dito na lang sa puno na ito. Pasensya ka na kung kailangan pa kitang isama rito ha. Wala yun. Natutuwa nga ako kasi saan ka humingi ng tulong eh. Kapag naitali mo na ako, pwede ka nang umalis. Ano ka ba? Hihintayin na kita na muling bumalik sa pagiging tao. Hindi kita iiwan dito. Pero Wala nang pero. Halika na. Pumwesto ka na rito. higpitan mo ang pagkakatali ha. Baka makawala ako. Iba raw ang lakas at bagsik ng pagiging aswang ko, sabi ni Inay. Sa higpit ang pagkakatali ko, imposibleng makawala ka pa. Lumayo ka muna kahit anong mangyari. Huwag lalapit sa akin. Oo na, sinabi mo na yan kanina eh. Umupo muna sa malaking bato si Para habang naghihintay ng oras. Hindi rin niya inaalis sa mga mata sa kaibigan hanggang unti-unti nang kumakalat ang dilim sa paligid. Sinindih na rin niya ang dalang suno. Inilapit pa niya yon sa kaibigan para makita niya ito. Habang pinagmamasdan si Buboy, unang napansin niya rito ay ang pagbabago ng mga mata. Naging matingkad na kulay pula yun na parang maliit na bolang apoy sa dilim. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti niyang nasaksihan ang pagbabago sa anyo ng kaibigan. Umahaba na rin ang buhok nito, pangil at maging ang balahibo sa katawan. Hanggang makumpleto na nito ang anyo ng isang aswang. Inaangilan siya nito at pilit na nagpupumigla sa pagkakatali. Hindi maiwasang makaramdam ng takot si Para habang pinagmamasdan niya ang nakakatakot na anyo ng kaibigan. Naglalaway pa ito na para bang takam na takam ito sa kanya. Mula kung saan, biglang lumitaw ang isang nilalang na kalahating tao at aso. Sa gulat ni Para, napatago siya sa likod ng malaking bato na kanyang inuupuan kanina. Ngunit agad siyang nilapitan at hinawakan sa leeg. Nagpupumiglas naman si Par hanggang ihagis siya nito sa malayo. Tumama pa ang kanyang likod sa malaking puno. Muli siyang nilapitan at iniangat. Kahit wala ng lakas at iniinda ang sakit, pilit kumakawala ang binata. Bago magdilim ang kanyang paningin, nahagip pa niya ng tingin si Buboy na nakalasang pagkakatali rito. Nagising si Par na masakit ang buong katawan. Bahagya pa siyang napapitlag nang makitang titig na titig sa kanya si Buboy. Ano nangyari? Patay na ba ako? Buhay na buhay ka pa.
Siyang wala ng buhay. Ikaw bang nakapatay sa aswang na yan? Oo, hulaan mo kung sino siya. Anong sinasabi mo dyan? Titigan mo mukha niya. Teka, si Mang Delphine ba ito? Siya nga, ibig sabihin, isa siyang aswang? Oo, naniniwala ako na meron pa sa mga kababaryo natin ang katulad niya. Ibig sabihin, noon pa tayo nakakasalamuhan ng mga aswang nang hindi natin namamalayan? Ganun na nga. Nakausap mo ba si Mang Delphine bago siya nalagutan ng hininga? Sinabi niyang noon pa na amoy na niya ang dugo ko. Ang hirap paniwalaan na isang aswang si Mang Delphine. Mabait kasi siya sa mga taga-baryo eh. Maaaring pakitang tao lamang ang ginagawa niya para hindi siya paghinalaan na aswang na bumibiktima ng mga tao. Muntik na nga niya ako mabiktima. Mabuti na lang nandiyan ka. Teka, ba't ka ba bumalik na sa dati mong anyo? Hindi ko rin alam. Baka dahil lampas na sa alas 12. Maaari din. O paano? Uuwi na ba tayo? Oo, tsak na nag-aalala na sa akin si inay. Bago sila umalis, sinuliyapan pa nila ang katawan ni Mang Delphine na tuluyan nang bumalik sa pagiging tao. Nakakaramdam din ng lungkot si Buboy sa sinapit nito. Pero wala siyang kontrol sa kapangyarihan niya. Inilihim na lang niya sa kaibigan na makilang ulit na nagmakaawa ang lalaki sa kanya na buhayin. Ngunit tila wala siyang naririnig na anuman. Habang pauwi, tahimik lamang si Buboy. Tanging si Par lang ang nagsasalita. Malapit na sila sa kanilang bahay nang mapansin ni Buboy na walang ilaw. Tinutuman kagad siya ng hindi maganda. Umuwi ka na, Par. Bukas na lang tayo ulit magkita. Bakit? Di ba sabi ko sa'yo sa inyo ako matutulog? Masama ang kutob ko eh. Hindi kailanman nagpapatay ng ilaw si inay. Ha? Sigurado ka? Dito ka lang. Huwag kang susunod. Dahan-dahan ang ginawang paglapit ni Buboy sa bahay nila. Nakarinig siya ng kaluskos sa bandang kanan niya kung saan malalago ang mga halaman. Napatingin siya roon at lumabas ang isang nilalang na mabalahibo ang buong katawan. Ngumisi pa ito sa kanya habang ipinapakita ang mga kamay na may mahabang kuko. Anong ginawa mo sa nanay ko? Buboy! Inay! Nasaan kayo? Nandito ako sa loob ng bahay. Ayos lang ba kayo? May sugat ako. Hintayin niyo ako, Nay. Tatapusin ko. Hoy! Saan pupunta? Bumalik ka! Hayaan mo na siya. Kailangan ng tulong ni Aling Nati. Bakit sumunod ka rito? Mas nakakatakot maiwan dun eh. Tayo na tulungan natin si Aling Nati. Tsaka na tayo mag-usap. Nagpatiulan ng pumasok sa loob ng bahay si Par. Kasunod naman si Buboy. Nadat na nilang nakaupo si Aling Nati sa sahig ng bahay habang hawak ang dumudugong sugat sa balikat. Agad na diniluhan ng dalawa ang babae. Kumuha ng gamot at gasa si Buboy. Si Par naman ang gumamot sa sugat ng kanyang ina. Malalim ang sugat niya. Tatago ako ng manggagamot. Babalik agad ako. Konting tiis lang po, Nay. Sinusundo na ni para manggagamot. Kailangan mo nang umalis sa lugar na to, Buboy. Hindi ka nila titigilan. Lalo pa silang dadami sa pagtugis sa iyo. Ano bang kailangan nila sa akin? Sabi ni Gaspar, ikaw na lang ang natitira sa hanay nila. Natatangi ka, Buboy. Hindi ka lang basta isang gabunan. Espesyal ka dahil mula sa hanay ng mga babaylan ng iyong ina. Kapag natutunan mo ang kapangyarihan mo, masigit kang nakakataas sa lahat ng uri ng aswang. Bihira lang ang ipanganak ang isang katulad mo. Kaya maraming natatakot na matutunan mo ang kakayanan mo. Nay, huwag po muna kayo magsalita. Lalo kayo mawawalan ng lakas niyan eh. Hintayin niyo po muna na magamot ang sugat niyo. Nararamdaman ko na hindi na rin ako magtatagal. Talagang hinintay lang kita na dumating. Mag-iingat ka sa iba nating kababaryo. Ang iba sa kanila ay hindi tao. Alam ko po yun. Si Mang Delphine, isa siyang aswang. Napatay ko po siya kanina. Pag-aralan mong kontrolin ang sarili mo.
para walang madamay na inosenteng tao. Tandaan mo, mahal na mahal kita, anak. Ang pagdating mo ang pinakamagandang nangyari sa akin. Nay, ayoko. Huwag kayong mawawala. Hindi ko kaya. Pangako po, lagi na po ako susunod sa inyo. Nay, basta dito na po sa tabi ko. Gusto ko rin na makasama ka pa, Buboy. Pero wala nang oras. Kasalanan ko to kung di sana ako umalis. Nay! Nay! Wag po! Nay! Nay! Andito na manggagamot! Pasensya na kung natagalan ako. Buboy, si Aling Nati. Wala nang inay. Ha? Pero, andito na manggagamot. Bakit hindi niya? Aling Nati, bakit naman po? Bakit? Nang mga oras na yon, habang yakap ng mahigpit ang katawan ng ina, walang patid ang pagtangis ni Buboy. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili sa pagkamatay nito. Kung hindi siguro siya umalis ng araw na yon, maaaring naprotektahan niya ang ina. Maging si Par ay hindi na rin napigilan ng pagluha. Dahil lumaking walang nakagistang ina, parang tunay na ina na rin ang turing niya sa babae. Ang manggagamot naman ay hindi na kinaya ang eksena, kaya lumabas na lamang ng bahay. Si Gaspar naman na nasa malapit lamang, hindi rin maiwasan na makaramdam ng lungkot sa nangyari sa babae. Hindi man sila naging malapit nito, utang pa rin niya dahil siya ang nagligtas sa anak na si Buboy. Nang gabing yun, tila nakikidalamhati ang panahon. Bigla kasi bumagsak ang malakas na ulan na sinabayan pa ng panakanakang pagkulog at pagkidlat. Kinabukasan din, inilibing ni Buboy ang ina. Wala pa ring tigil ang pagtulo ng luha niya habang nakatingin sa krus na kahoy. Naalala niya ang pag-aalaga ng ina mula nang siya'y bata pa. Buboy, tayo nang umuwi. Malapit ang dumilim. Ang Gaspar, wala nang inay. Bakit kailangan mo wala siya? Dahil hanggang doon na lang ang buhay niya. Wala na tayong magagawa pa. Pero hindi pa ako handa na mawala siya. Alam ko. Kaya sana hayaan mo akong mapalapit sa'yo. Anak, nandito pa ako. Hayaan mo maging ama ko para sa'yo. Itay. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Gaspar nang marinig sa kauna-unahang pagkakataon na tawagin siya ng itay ng nag-iisang anak. Umakbang siya palapit sa binata. Kinabig niya ito at dinala sa dibdib. Nang araw na yon, nagkasundo ang mag-ama na lilisanin na ang baryo na yon. Humingi lang ng panahon ang binata para makapagbabang luksa sa pagkamatay ng ina. Kasalukuyan silang magkasama ni Para. Pinag-uusapan nila ang nakatakdang pag-alis nilang mag-ama. Talaga bang sasama ka na sa tunay mong ama? Oo, yun ang alam kong tamang desisyon eh. Una sina Boogie at Berdy. Ngayon, ikaw naman ang aalis. Ayokong umalis dito sa baryo na to. Wala lang talaga akong pagpipilian eh. Magkikita pa kaya tayo? Baka mamaya kasi galing ka ni Mang Gaspar sa ibang panig ng mundo eh. Ayokong mangako kung kailan. Pero natitiyak ko sa'yo na magkikita pa rin tayo. Aasahan ko yan ha. Kailan ang alis nyo? Pagkatapos ng babangdoksa ni inay. Gusto ko lang munang puntahan ang puntod ni inay para magpaalam. Par, may hihilingin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Ikaw na sana ang bahala sa puntod ni inay. Yun lang pala eh. Huwag ka mag-alala. Lagi kong pupunta ng puntod ni Aling Nati para hindi naman siya malungkot kapag umalis ka na. Sa bahay nila, hindi makatulog si Buboy.
Marami kasi nagsasalimbayan sa utak niya ng mga oras na yun. Siya lamang ang nasa bahay. Hanggang ng mga sandaling yun, wala pa rin siyang ideya kung saan naglalagi ang kanyang ama. Hindi rin naman niya pinagkaabalahan na alamin pa. Maraming gabi rin na umaatake ang pagkaaswag niya. Madalas siyang ipanlaman sa kanyang sikmura ay ang natitirang mga alaga nilang hayop. Kahit papano, nagagawa na rin niyang kontrolin ang kanyang sarili. Mula nang mamatay ang kanyang ina, hindi na rin siya matahimik. Sumisigaw ng katarungan ng puso't isipan niya. Ang gusto niya, maipaghiganti ang ina sa aswang na pumaslang rito bago ang araw ng babang luksa. Hanggang hilahin siya ng antok, nasa isip pa rin niya ang planong paghihiganti. Kinabukasan, dinalaw siya ng kanyang ama. Bakit hindi pa po kayo lumipat dito sa bahay namin? Alam ko sagrado ang bahay ng iyong ina. Ayoko lang masira ang alaala niya. Hindi naman po siguro mamasamay ng inay kung sakaling sasamahan niyo ako rito. Hayaan mo na. Kapag umalis na tayo rito, magkakasama naman tayo eh. Saan po ba tayo pupunta, Itay? Sa baryo kung nasa ng mga kauri natin. Malayo po ba dito? Oo anak. Kaya nga pumayag ako sa gusto mo na bigyan ka ng panahon para manatili pa rito. Salamat po, Tay, sa pagiging maunawain niyo. Kapag magkasama na tayo, patutunayan ko sa iyo ang pagiging mabuti kong ama. Babawi ako sa iyo sa ilang taon na nagkahiwalay tayo. Gusto ko rin po kayong makasama. Bago dumilim, nagpaalam na rin ang kanyang ama. Naiwan muli siya sa kanilang bahay na puno ng pangungulila sa ina. Napasulyap siya sa labas ng bintana. Sa gabing yun, isasagawa niya ang plano. Naghanda lang siya at pagkatapos ay lumakad na. Pinuntahan niya sa gubat ang matandang pumaslang sa kanyang ina. Pagdating sa kubo nito, nakaramdam kaagad siya ng panganib sa paligid. Pinatalas niya ang pandama. Bigla siyang humarap sa pinanggalingan. Ilang hakbang mula sa kanyang kinatatayuan, naroon ang matandang babae. Sa mismong harapan niya, nagbago ang anyo nito. Hindi nga siya nagkamali na ang matandang ito ang nakita niya ng gabing yun. Sa matinding emosyon na nararamdaman niya, mabilis siyang nagbago ng anyo. Nagpambuno sila nito. Sa kabila ng katandaan, maliksi pa rin ang kilos nito. Baka ilang beses siya nitong napatumba. Pero sa huli, mas nanaig ang kanyang lakas. Nang mabuwal ang matanda sa kanyang harapan, umiyaw siya ng napakalakas na dinig sa buong baryo. Kinabukasan, maaga siyang pinuntahan ni Par. Ikaw ba yung humiyaw kagabi? Parang kulog sa gitna ng gabi. Ako nga. Sa wakas na ipaghiganti ko na rin ang inay. Ibig sabihin, napaslang mo na yung aswang na pumatay sa kanya? Oo. Yung matandang babae na nakatira sa gubat. Sinabi ko na nga be, iba talaga ang kutubo sa matandang yun eh. Tsaka, walang nakakakilala sa kanya sa buong baryo. Sa wakas magiging tahimik na rin ang baryo na ito. Oo nga. Kaya lang, nalalapit na rin ang pag-alis mo. Huwag ka nang malungkot. Magkikita pa rin naman tayo gaya ng sinabi ko sa iyo eh. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo ha. Huwag mo kong kakalimutan ha. Nagyakapan pa ang magkaibigan. Yun na rin ang huling sandaling nagkausap silang dalawa. Umalis na rin kasi silang mag-ama sa ika-40 araw ng kamatayan ng kanyang ina. Habang naglalakad, pinipigilan lang ni Buboy na hindi lumingon sa pinanggalingan. Parang gusto na namang lumuha ng kanyang mga mata. Batid niya, kahit saan man siya makarating, kalahati ng puso niya ay maiiwan sa baryo kung saan natagpuan niya ang mga tunay na kaibigan. Tanging ang baryo lamang na yon ang tumanggap sa kanilang mag-ina. Matapos ang napakahabang araw ng paglalakbay,
Narating na rin ng mag-ama ang baryo kung saan tanging mga aswang lamang ang naninirahan. Pagpasok pa lamang sa tarangkahan, dama na kaagad ni Buboy ang pag-iiba ng simoy ng hangin. Malansa kasi ang buong paligid. Mapuno ang lugar na kanilang nilalakaran, pero ni isang ibon ay wala silang matanaw. Bawat taga roon na nakakasalubong nila ay yumuyukod sa kanyang ama bilang pagbibigay galang. Ako ang pinuno sa lugar na ito. Ang respetong ibinibigay nila sa akin, matatamasa mo rin balang araw. Gusto ko lang mamuhay ng simple. Ayokong titingalain ako ng kahit na sino. Hindi maaari. Dahil ikaw ang susunod sa akin na pinuno nila. Sa'yo isasali ng pamumuno sa lugar na ito. Ano po? Ngayon pa lamang, nakikita ko na magiging magaling kang pinuno ng mga kauri natin. Hindi ko po pinangarap na maging pinuno ng kahit na ano. Bilang nag-iisa kong anak, tanging ikaw lamang ang karapat dapat na sumunod sa akin. Hindi ko po alam kung magagampanan ko ang pagiging pinuno gaya nyo. Matagal pa naman bago ko isalin sa iyo ang pagiging pinuno. Marami ka pang kakaining laman loob bago ka makarating kung nasan ako ngayon. Pero ngayon nandito ka na, marami akong ituturo sa iyo. Ipinakilala kaagad siya ng kanyang ama sa nasasakupan nito. Mainit naman ang pagtanggap sa kanya. Paulit-ulit ring isinisigaw ang pangalan niya. Dahil sa ipinakita na suporta sa kanya ng mga taga-roon, na wala ang kabang nararamdaman niya. Inilibot niya ang paningin sa buong paligid. Baka sa kanila ang saya na naroon na siya. Pagkatapos ng pagpapakilala kay Buboy, agad na nag-umpisa ang kanyang pagsasanay. Isang pagsasanay para mas maging malakas at mabagsik na aswang. Sa pagtigil ni Buboy sa lugar na yun, napag-alaman niya na bihira lamang kumain ng laman ng tao ang mga taga roon. Ang ilan pa nga sa kanila ay tuluyan ng hindi kumain ng karne ng tao. Ikaw ang magdidesisyon kung gusto mong kumain ng karne ng tao o hindi. Ang iba, ang mga alaga nilang hayop ang pantawid sa kanilang gutom. Gusto ko pong mamuhay katulad nung magkasama pa kami ni inay. Walang problema, iho. Asa nga pala, malaki na ang pinagbago mo pagdating sa pakikipaglaban. Bakit po kailangan magsanay ako sa pakikipaglaban, tay? Minsan kasi, hindi maiiwasan ang digmaan ng mga aswang. Paghahanda lamang ang ginagawa mo. Pero tahimik na namumuhay ang mga taga rito. Ilang dekada na rin mula nang may lumusob rito. Sana naman, hindi na dumating ang panahon na yon. Ayoko may masaktan ng mga inosenteng bata at mga kababaihan na taga rito. Ganyan dapat mag-isip ang isang pinuno. Ayoko pong maging pinuno. Mabuti pang humanap na lang po kayo ng ibang papalit sa inyo. Iisipin ko na lang na isang biro yung sinabi mo. Sa kaibuturan ng puso ni Buboy, hindi niya nais na maging pinuno ng mga aswang. Hindi niya gusto ang isang obligasyon na iaatang sa kanyang balikat ng ama. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Hindi akalain ni Buboy na mapapadali ang pagiging pinuno niya. Isang gabi, nabulahaw sila ng malakas na pag-iingay. Sinasalakay sila ng isang tribo ng mga aswang. May ilan sa panig nila ang nasawi at marami rin ang nasaktan. Kabilang na roon ang kanyang ama. Malubha itong nasugatan na ilang taon din itong ininda. May palagay akong may orasyon ang ginamit sa akin na patalim ng kalaban. Bakit niyo po nasabi yan, tay? Pilit ko lang ipinapakita na malakas ako. Pero ang totoo niyan, mahina na ako, Buboy. Kaya nga kita pinatawag para isalin na sa iyo ang pagiging pinuno ng tribo natin. Tay, hindi pa ako handa. Alam ko na matagal ka ng handa. Natatakot ka lamang. Huwag kang mag-alala. Ang mga matatandang aswang sa tribo natin, aalalayan kanila. At kayo, anong gagawin niyo? Tahimik lamang ako magmamasid sa mga gagawin mo. May tiwala ako sa iyo, Buboy. Kung talagang hindi niyo po kaya, tatanggapin ko po ang pagiging pinuno. Nang gabing yun,
Nagsaya ang buong tribo dahil sa bago nilang pinuno. Bagamat masaya na mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga kauri, naroon naman ang bigat sa kanyang dibdib. Hinanap ni Buboy sa mga naroon ang kanyang ama. Natanaw niya ito na papalayo. Agad niyang hinabol ang ama. Saan po kayo pupunta? Hindi na ako kailangan dito. Kaya saan pa ba ako pupunta? Huwag niyong sabihin na lalayo na kayo. Higit pa sa pagpunta sa malayong gagawin ko, Buboy. Aalis ako ng panatag. Dahil nasa mabuti ka ng kalagayan at ganun din ang lugar na ito. Sasamahan ko na po kayo. Inakbayan siya ng ama habang mabagal silang naglalakad. Nakarating sila sa may ilog kung saan may talon. Kahit ilang beses nang nakita yon ni Buboy, hindi pa rin maiwasan na mamangha siya sa ganda nitong taglay. Lalo na ng gabing yun. Tila ba kumikislap ang tubig. Isa sa kaugalian ng tribo natin ay ang pag-alis ng dating pinuno. Dapat walang nakakaalam sa kanyang paglisan at hindi maaaring makita ni Numan kung paano siya mamatay. Hindi po ako lumaki sa lugar na ito. Kaya ibang paniniwala ko. Sasamahan ko po kayo hanggang sa huli. Ang pagiging tao pa rin pala ang pinapairal mo. Ang panlabas ko lang po ang nagbago. Pero hindi ang nilalaman ng puso ko. Nasabi ko na ang lahat ng pagiging pinuno. Nasabi ko na rin ang mga dapat mong gawin. Tama. Samahan mo na lamang ako sa huling sandali ng buhay ko. Itay? Pagod na ako, Buboy. Gusto ko nang magpahinga. Salamat. Salamat na kasama kita hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Dahil sa paninikip ng dibdib, hindi na nagawa pang magsalita ni Buboy. Niyakap na lamang niya ang ama habang nakatingin sa ilog. Ilang sandali rin silang nasa ganoong ayos hanggang maramdaman na lamang ni Buboy na wala ng buhay ang ama. Tahimik siyang umiyak sa pagkawala ng kanyang ama. Isa kasi sa paniniwala nila, kapag mamamatay na ang isa sa kanila, kailangan itong lumayo para tanggapin ang kamatayan ng mag-isa. Naging mahusay na pinuno si Buboy sa kanyang nasasakupan. Kaya inani niya ang respeto at pagmamahal na higit pang ibinigay sa kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Wakas. Paano mo kami